Hey friends, it's Mama Leia. Welcome back to my YouTube channel. And today in this video, ipapakita ko sa inyo yung York Binimaru grocery haul ko. Yung malapit sa amin dito na grocery shop or grocery store is tinatawag na York Binimaru dito sa Japan. So ito yung mga pinambili ko. Konti lang yung mga pinambili ko today. Maaga akong pumunta doon kasi usually pag ganitong oras, maraming nakasale na mga pagkain or mga ready to eat or yung mga karne. Nagpunta ako mga 10 ata or before 10 nandun na ako. So ito yung mga pinambili ko. Meron silang chocolate bread na naka-sale, 150 na lang. So paborito to ni Bulilit. Kaya meron siyang snacks mamaya. Ang nakaganda sa York Binimaru is meron silang mga stationery. So katulad nito, naubusan na yung anak ko ng notebooks na meron silang mga iba't ibang klaseng notebooks na mga needed talaga sa mga estudyante katulad ng anak ko. So, meron akong binili na dalawang klaseng notebook. Ito siya is for Japanese or kanji note, and then ito siya is parang self-study notebook. And also, walking distance lang dito sa bahay namin. Meron din tayong yung plastic bag for storage. Ginagamit ko to sa mga pangbalot ng pagkain or di kaya basura. So, ito yung mura lang to siya, mga 107 ata, yan. And then, bumili din ako ng 3 klaseng kape. O, diba? For the love of coffee. Bumili ako nitong Blendy Stick, Cafe Olé na caffeineless. Ayan, sa isang box, meron siyang 6 pieces. And then, so ito guys, excited ako. Meron akong nakita. I'm not sure kung bago ba to or long time seller na to sa kanila, but I just saw this one today and I'm just gonna try it and ipapakita ko sa inyo later. So this is the Nescafe KitKat Latte. Ayan, so itatry ko to mamaya and then ipapakita ko sa inyo kung ano yung reaction ko. Masarap ba siya or medyo or I don't know, pero itatry natin kasi ito na try ko na to. Masarap din ito. Pangalawang pack ko na to siya. And then, ito itatry natin mamaya. And then, ito yung talagang normal na coffee na ginagamit namin mag-asawa. Ito yung Nescafe Gold Blend na caffeineless. Ayan, caffeineless coffee. Meron din akong nakitang naka-sale na cucumber. Para siyang seasoning sa cucumber. Kasi meron akong cucumber. At gagawin kong para siyang side dish. So, naka-sale siya. It's for 108 na lang. Sea Chicken na brand ng tuna flakes. Ayan, ilalagay ko to siguro i-mix ko to siguro sa mga vegetables. Ayan, para pang breakfast or I don't know, pang side dish. As I told you, na pag ganitong oras, marami talagang nakasale na karne. Katulad nitong pork giniling na 247 na lang siya, which is 207 grams. So, diba? Paglulutuin mo naman talaga within the day, sobrang save mo na talaga, guys. Meron din akong nabili na shabu-shabu na meat na for only 367, naka-sale din ito. And then last guys, ito lang naman, meron pa palang konti. Bumili din ako ng thin french fries, paborito to ni Bulilit. Kasi magluluto ako mamaya ng chicken, parang isa-side dish ko siya para hindi na magra-rice si Bulilit. Ito na lang. Instead of rice, ito na lang yung kakainin niya. And then paborito din niya ito. Parang nagki-crave talaga ako ng mga sweets today. And then, merong naka-sale. So, usually, nagsisale talaga sila ng ganitong oras. Dessert man or karne. Basta, marami talagang sale. Ganitong oras or sa gabi. Meron akong nabiling autumn parfait. Ayan. For only 129 pesos. Meron din tayo Hokkaido milk chocolate cake or I don't know. Basta chocolate cake siya na nasa ganitong packaging. Ayan. Basta 100 something lang to guys. So, hindi ako bumibili ng mga masyadong mahal na dessert. Kasi dito sa Japan, ang nakaganda sa Japan, marami kang makakain na masasarap. Kahit sa convenience store, mabibili mo yung mga sweets or desserts na mura lang. Parang 500 yen mo, para ka nang nasa coffee shop. May kape ka na, tapos may dessert ka pa. Ayan. So, ganyan yung lifestyle dito sa Japan. Mai-enjoy mo talaga yung mga pagkain kasi masasarap. And then, meron din tayong souffle na pudding. And then, Hokkaido milk din siya. 3 lang kasi 3 lang naman kami. So, ito yung dessert namin mamayang gabi. Natatag 100 yen. And then, last guys, ito yung ilalagay ko sa cabbage salad mamaya. Yung sweet corn from Hokkaido. Ayan. So, magagawa ko ng cabbage salad mamaya and ilalagay ko to as topping. And guys, so nag-prepare na ako ng hot water dito. And then, bubuksan na natin yung Nescafe KitKat Latte. Sana masarap. So, sa isang box, meron siyang 4.
Apat. Ganito daw yung itsura. Let's see. Charot. Ito yung pack niya. Ayan. Ang cute, oh. Ayan. May nakalagay na open, tapos smile. And then yung direction ng pag-open. Sana masarap. Charot. So, ilalagay na natin yung Nescafe KitKat Latte. Amoy KitKat. In fairness. Ayan. Ayan. Yan yung itsura niya. And then yung water is 180 ml. So, ilalagay na natin yung 180 ml na water. Wow. Sobrang gusto ko talaga tong yung bubble sa kape. Wow, okay. So, ayan siya guys. Tignan nyo. Well, in fairness, totoo yung yung parang may bubble sa ibabaw. Ayan. So, ayan. Ayan siya guys. Ito yung Nescafe KitKat Latte. Well, in fairness, I love it. I love the presentation. 'Di ba? Instant lang 'to, ah. Oh, ayan. I-mix natin ng konti para talagang maano siya. Ma-incorporate. Tama ba? Ay, nakaka-happy naman 'to. Ayan. Talagang in fairness, yung ganito, yung parang may bubble siya or foam sa ibabaw. Perfect. Na-achieve siya. Nescafe KitKat Latte. So, itatry na natin. Medyo mainit nga lang, pero dahan-dahan lang. So, itadakimasu. Malalasahan mo talaga yung KitKat. Para siyang kokwa na KitKat na ganun. Siguro kung i-rate ko siya 1 to 5, siguro mga 3. 3 lang. Ayan, not bad. Masarap siya, guys. Masarap siya, hindi siya ganong matamis. And then, malalasahan mo yung KitKat. KitKat na kokwa na may... Hindi siya talagang very deep taste na kung i-compare mo siya sa KitKat talaga. But malalasahan mo yung KitKat. So anyway, guys, ubusin ko lang yung Nescafe KitKat Latte ko. And then, I'm gonna see you guys on my next video. Thanks for watching. Bye-bye!